So marami akong mga nakakausap na currently nag-undergo ng maintenance training program o yung tinatawag natin na MTP sa iba't ibang mga companies, sa iba't ibang mga MRO. And madalas na pag-uusapan namin yung mga challenges na kinakaharap nga nila habang sila po ay nag-undergo ng maintenance training program. At madalas, naikikwento rin nila sa akin na malayong-malayo yung setup ng training doon sa experience nila nung sila po ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Kaya naman mga ka-Brainy, naisipan ko pong gumawa ng video para ma-share sa inyo itong mga challenges na to. And hopefully po, magawa natin siya ng paraan para ma-overcome and syempre, eventually maging successful po tayo matapos natin yung training and maging ganap po tayo na aircraft mechanic. Kaya naman ngayon mga ka-Brainy, nabasa nyo na rin po sa ating title, pag-uusapan po natin yung mga challenges na kinakaharap ng isang maintenance training program training. And what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back sa ating channel po. Pero kung bago ka lang sa channel ko, ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation, lalo po sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-follow nyo rin po ako sa ating mga social media accounts, sa Facebook po, sa TikTok, the same name, ka-Brainy TV po. And please click the notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong upload na videos and vlogs. And yun na nga po mga ka-Brainy, sa ating pong intro and sa title na rin po ng ating video, pag-uusapan po natin ngayon ang mga challenges po na kinakaharap ng isang MTP trainee para nga po magawa natin ng paraan, maging handa po tayo, malaman natin kung ano ba yung mga challenges na to and hopefully po ma-overcome natin and syempre maging successful tayo at the end of the day at maging isang ganap na aircraft mechanic. Meron po ako ditong sinulat na apat na malimit ko pong marinig or malimit pong masabi sa akin ng mga nakakausap ko nga po na nag-undergo ng maintenance training program. So simulan na po natin sa number 1 na challenge po ng isang MTP trainee. Una po dyan is yung oras ng pasok. So kung sa college po, sa school, meron tayong choices na kung saan pwede kang kumuha ng 7 a.m. class o hindi naman kayo yung mga later class like 10 or 11 or even po yung mga panghapon hanggang gabi. Pero malimit po or most of the trainings po starts with 7 or 7:30 a.m. po. So it runs from 7 to 4, hindi naman kaya 7:30 to 4:30 in the afternoon. So dahil nga po sa oras na to, at kung kayo po ay nasanay na panghapon or panggabi yung pasok, magiging challenge po ito sa inyo dahil kailangan nyo po talagang gumising. At syempre dahil kung alas 7 po ang pasok, hindi ibig sabihin na alas 7 rin ang gising mo. So you have to be on time, lalo kung ikaw po ay malayo dun sa papasukan mong company. Kung halimbawa, alas 7 nga po yung training, so you have to be early po. Kailangan mong gumising ng alas 5 or hindi naman kaya alas 6, depende nga po sa layo mo doon sa company. And yung training din po, mga ka-Brainy, runs from Monday to Friday po yan. Dire-diretso po yan. And araw-araw po talaga yung pasok dyan, yung training dyan. Maliban na lang syempre kung meron pong national holiday. And malimit nga po, minsan, kung masama yung pakiramdam mo, minsan kailangan mo pa rin pumasok. Ang nagiging way na lang talaga or excuse na hindi ka makakapasok is talagang kapag emergency siya o hindi naman kaya yung talagang mga life and death situation na. Pero kung mga sama ng panahon, may konting ubo ka, may konting sinat, eventually po wala kang choice kundi papasok ka talaga. But of course, hindi natin sinasabi na pipilitin ka. As long as you can provide naman medical certificate or justifiable naman yung pag-absent mo, syempre papayagan ka. Pero iniwasan kasi natin dyan na kapag umabsent ka po kahit isang araw, meron kang mamiss na module. So isa po yan mga ka-Brainy sa challenge po ng isang MTP trainee, yung oras po ng pasok. Alright, so pangalawang mga ka-Brainy sa mga challenges po na kinakaharap ng isang MTP trainee is yung phasing po ng training itself. So pag sinabi nating phasing, ito po yung bagal or bilis ng pagtuturo. So ito po ay i-share ko sa inyo dahil ito talaga ay personal experience ko. And again, based na rin po sa mga nakakausap ko na sobrang mabilis po yung phasing and very direct po yung turo. Siguro naman may idea na po tayo dito mga ka-Brainy na kung saan yung MTP po is naka-pattern siya, naka-base po siya doon sa eroplano na hinahandle or service po ng MRO ang pinag-trainingan mo. So kung yung pong company po ay naka-focus sa mga Airbus aircraft, then majority po ng mga training naka-focus doon. Kung Boeing aircrafts naman po, so eventually ang mga training po niyan ay naka-focus doon sa klase ng aircraft na meron ka. Pero in general po, mabilis po yung phasing. Hindi ka pwedeng hintayin, hindi ka pwedeng, hindi pwedeng
maging mabagal yung phasing ng training dahil may hinahabol na timeline. Kung ang training po ay intended na matapos ng isang araw, so eventually tatapusin po yan ng isang araw. Kasama pa po dyan syempre yung examination na ibibigay sa inyo at the end of each course, at the end of each module po. Kaya naman, although meron syempre yung PowerPoint presentation na binibigay, merong manual na binibigay, pero importante na habang nakikinig ka po ay pinipilit mong makapagsulat kasi syempre, yun yung mga notes na re-reviewin mo on top of the actual materials po para syempre kapag nag-exam, ready ka po at meron kang maisasagot. So, again, yan po yung pangalawa sa mga challenges, yung phasing po, yung bilis ng training at ito nga po, gaya na nabanggit ko kanina, ay very direct. So, kailangan paghandaan po natin to, kailangan sanayin po natin yung sarili natin na magkaroon po ng mabilis or makapag-catch up po as quick as possible during the course of the training po. Okay, so pangatlo naman mga ka-Bernie sa mga challenges po. Kung kanina, sa pangalawa, nabanggit natin yung phasing. Sa pangatlo naman po na malimit na naging challenge sa mga MTP nga po natin is yung haba po ng bawat training course or yung module. So, pinakamatagal na po dyan, based on my experience, is yung 1 week training po. And yan yung mga general familiarization or yung GenFam na tinatawag natin. Either GenFam sa Airbus 330, Airbus 320, or anuman pong general familiarization training po sa bawat aircraft. So, tumatagal po yan, roughly na 1 linggo. May mga trainings po tayo na tumatagal lamang ng 3 araw. So, to give you an example po, nandyan yung mga PICAR natin, yung mga structured training natin. So, yan po, kalimitan, tumatagal lamang ng 3 araw. Meron din po tayong mga trainings na 1 araw lang po ang itinatagal. Yung mga safety training po tulad ng SMS and other safety-related training. So, yun nga po, gaya lang nabanggit natin kanina sa pangalawa nating challenge, is mabilis yung phasing and direct yung pagtuturo. Kaya naman yung haba ng bawat training course po ay mabilisan. So, marami po akong mga nakakausap na estudyante or mga nagtitraining ngayon na sinasabi nga nila, pabiro, na yung PICAR, tumatagal ng 1 semester sa college. Pero dito, tumatagal na ng halos 2 hanggang 3 araw po. So talagang mabilisan yung training. And take note po gaya po sa school, hindi lamang po yan yung training na pagdadaanan mo. Syempre, kung ang duration po ng bawat training is 1 to 2 days lang, ibig sabihin po yan mga ka-Bernie, sa 1 linggo, pwede ka pong magkaroon ng 2 o hanggang 3 courses or module po ng training na pagdadaanan. Kaya again, gaya ng nabanggit po kanina, kailangan na matuto po tayong mag-adapt sa bilis ng phasing po dahil syempre, marami ka pa pong training na pagdadaanan at hindi ka naman hihintayin. Syempre, kailangan mo talagang pilitin yung sarili mo na ma-absorb as many as possible po ng learnings na itinuturo gamit yung notes, syempre, gamit yung pakikinig mo, yung listening skills mo, as well as syempre ibibigay sa iyo na learning materials. Pang-apat mga ka-Bernie, ito yung huli sa listahan ko is yung examination po. So, syempre, after nung training course, after nung lesson, kumbaga, at the very end po of each training, of each course, or each module, meron pong examination. So, to give you an idea po, ang exam po, meron kang passing grade na 75 to 80%. So, may mga company na 75% yung passing, meron namang 80%. Meron nga po before na 70%, pero nag-iiba-iba po yan. But nonetheless, ang goal po natin dyan, for each module, syempre, is pumasa ka. And nabanggit ko nga po sa inyo sa mga previous videos ko na kung saan meron ka lamang 3 buhay na tinatawag doon sa training mo. So kung yung duration ng training mo runs for the next 6 months, yung theoretical po, ibig sabihin sa loob ng 6 na buwan na yon, meron ka lamang 3 beses. Actually, 2 beses lang kasi kapag pangatlo, chances are baka hindi ka na po i-continue sa training. So meron kang 2 failing grades regardless po yan. So let's, for example po, sa PICAR, nag-exam ka, bumagsak ka sa pangalawang beses. So, pagbibigyan ka po, may retake na tinatawag. Pero sa pangalawang beses na retake ka, bumagsak ka pa rin. So, talagang medyo kakabahan ka na po niyan. Nangangarib na po dyan yung buhay mo ika nga dun sa pagtitraining. Kaya naman, importante mga ka-Bernie, na talagang during the discussion po, ay makinig ka talaga, maging attentive ka, habang nagsusulat, habang nakikinig, you ask questions, you clarify po, para syempre, during the exam po, ay meron kang maisagot. Sa exam naman po, kalimitan po dyan, meron pa rin multiple choice, syempre, may malimit po, may mga ilan na mga true or false questions, pero majority po dyan is identification. So, bakit identification? Para malaman natin, mag-gauge natin po kahit papaano through the examination kung meron ka talagang na-absorb, kung meron ka talagang natututunan. Kasi kapag multiple choice lahat ng exam, syempre, malaki pa rin yung chance mo kasi meron kang 3 choices, lalo kung ABC yan, meron kang 3 choices, at kung talagang hindi mo alam yung sagot, pwede kang tsumamba, pwede kang mamili, and eventually, maaaring tama yung sagot mo. Pero kapag identification po,
kung wala ka talagang maalala, wala ka talagang natutunan, eventually wala ka talagang may susulat na sagot. Kaya naman through the identification process po, somehow magigauge natin yung learning abilities natin. And again, ito po yung mga klase ng exam na ibinibigay po natin sa ating mga training. Kaya naman, examination po ay isa rin sa mga nagiging challenges po ng ating mga estudyante, ng ating pong mga MTP training. Alright, so yun nga po mga ka-Bernie, yun po yung 4 na malimit ko po narinig sa mga nakakausap ko po na nag-undergo ng maintenance training program. So nandyan nga po yung oras ng pasok, yung phasing ng training course, yung haba po ng bawat training course or training module, and yung examination po. Pero ang lahat naman po ng ito ay syempre ma-overcome natin. Yun nga lang po, kailangan mabilis po natin magawa ng paraan, mabilis po natin ma-overcome. So marami po tayong paraan. Syempre, dun sa oras ng pasok, kailangan masanay po tayo. Siguro, may bibigay ko po sa inyong payo is that even during weekends po, sanayan na po natin yung sarili natin na gumigising ng maaga para maging body clock na po natin na gumising ng maaga, like 5 a.m. or 6 a.m. kung malapit ka lang naman doon sa company pagtitrainingan mo. Doon naman sa phasing po ng training course as well as sa haba po ng bawat training course, mainam po talaga na pag-aralan natin na habang nakikinig po tayo, mag-multitask tayo. Habang nakikinig po, nagsusulat tayo. Kahit yung mga notes po natin ay shortcut and then saka na lang po natin ayusin. Syempre, dahil may break time naman, siguro pwede mong ayusin during your break time or maybe during your lunch break po. Meron kang 1 oras na lunch break at alam mong may exam ka kinahapunan, so magbigay ka ng kahit 15 to 20 minutes po na oras para ayusin yung mga notes mo. As long as yung mga notes mo po, naiintindihan mo, kumbaga ma-recall mo yung learning na itinuro, gamit na rin syempre yung PowerPoint or learning materials na ibibigay. Doon naman sa examination, kailangan lang talaga mag-review. Given syempre kung 1 araw lang yung training at exam kaagad, so magiging challenge talaga para sa atin na mag-review right away. Pero malimit naman po, bago ang exam, may review naman pong ibinibigay yung instructor, may oras para mag-review. At kung yung exam naman po, o yung training naman po is 3 days to 1 week, so ibig sabihin po sa bawat araw na matatapos yung training, mainam na po na mag-review na tayo. Pagka-uwi sa bahay, magbigay ka ng another 30 minutes to 1 hour siguro maximum para i-review yung mga previous lesson. Para pagdating ng last day po ng training, whether it's 3 days or 5th day po ng training, konti na lang po yung re-reviewin mo or hindi naman kaya, more on i-recall mo na lang. More on i-refresh mo na lang yung utak mo, yung isip mo, dun sa mga previous lesson. Kasi kung magre-review ka dun sa dulo pa, talagang mas maraming information na kailangan mong i-absorb, magiging information overload ka, so mas magiging challenging yon. So yun po yung mga ka-Bernie, yung mga tips po na may bibigay ko sa inyo. Again, at the end of the day po, nasa atin pa rin yan. Like ko nga po sinasabi sa mga trainees na nakakahalubilo ko po, na mga tinuturuan ko, na nandyan na po tayo, nabigyan na tayo ng pagkakataon, nabigyan na tayo ng opportunity. So, kailangan sulitin natin, kailangan gawin natin yung best natin para hindi lamang mag-excel, para talagang maging successful tayo dun sa training kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Marami dyan gustong mapabilang syempre sa maintenance training program, pero sa ngayon, wala pang opportunity or hindi pa nabibigyan ng pagkakataon. Kaya kayo po na nandyan na o kayo man po nasasalang mag-undergo ng maintenance training program, again, we have to make the most out of it po. So good luck sa iyo, ka-Brainy. All the best po. Sana kahit paano nakatulong ang video na to. And kung meron kang mga video suggestion po, huwag po tayong mahiyang mag-leave ng comment. Maraming salamat po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta sa ating vlog, sa ating pong mga videos, sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook account or Facebook page. Ganoon na rin po sa ating TikTok account. Maraming salamat po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta. Again, I wish you all the best po mga ka-Brainy. Ingat tayo lagi. God bless us all and bye for now.